Jubilito TV Official. So, yun. Inyo at sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video, mga kabagis natin. No? So, for today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction at pagbibigay ng ating personal opinion regarding po dito sa usapin sa pagbawi po ng bigay na pera para po dito kay Dave, mga kabagis natin. So, meron nga pong mga bali-balita ngayon na di umano ay may mga sponsors ni Dave na parang binabawi na po yung mga perang ipinagkaloob sa kanya dahil nga po sa pag-alis niya po sa Manalastas family. Yung perang supposed to be na dapat iplinedge po nila kay Dave ay gusto na po nilang bawiin. Dahil nga po, di umano, allegedly, ay ito nga daw pong si Dave ay nawakwak. Yun po yung mga lumalabas na issue ngayon, mga kabagis natin. At isa po sa mga lumalabas na pangalan, allegedly, na nangwakwak nga daw po dito kay Dave ay isa po sa mga lumalabas na vlogger po, mga kabagis natin, ay ito pong si Lovely DC Channel. Ma'am, may galab shoutout po sa inyo. Ito po yung mga allegedly na lumalabas na allegations regarding kay Ma'am Lovely DC Channel na kung saan di umano yun daw pong grupo nila ang sabihin na nating nang wakwak dito po kay Dave. So yun po yun po yung allegation, mga kabagis natin. At sa mga previous na live streaming ni Ma'am Daisy Channel ay dinidepensahan niya naman po yung kanyang sarili at ang kanilang grupo regarding po dito sa issue na ito. At dito nga po sa kanyang bagong live streaming po ay sinamarize niya po, sinamarize niya po yung total na naibigay ng kanilang grupo. If I was not mistaken, correct me na lang po if I'm wrong, yung Cagayan Valley Group, mga kabagis natin, if I was not mistaken. At sabi nga po ay gagawin po nila yung paraan para po yung total na naibigay nila supposed to be para kay Dave na umaabot po ng around 724,000 pesos plus. So may butal pa po yun from year 2022 to 2024 ay yun nga daw po, babawiin nila dahil alam naman po natin na yung total ng amount ng pera pong yun ay nasa pangangalaga po ni Sir Tekram. Yun po yung story behind of this, mga kabagis natin. At ang panawagan po ni Lovely Daisy Channel sa mga sponsors na gustong bawiin yung pong perang ibinigay nila kay Dave for what certain reason, hindi po natin alam, maybe na-disappoint or hindi po nagustuhan yung pag-alis ni Dave sa Manalastas family. So, discretion na po ng sponsor kung ano po yung reason nila kung bakit po nila babawiin yung perang ibinigay. Kaya nga po may panawagan ito pong si Lovely Daisy Channel sa mga sponsor na di umano ay kontakin lamang po siya at titignan sa master list or sa listahan niya kung yung pong nag-reach out sa kanya ay nandun sa listahan at kung magkano man yung naibigay na pera, excluding yung mga nagastos. Kasi sabi po ni Ma'am Lovely Daisy Channel dito ay may mga sponsor na nagbibigay nga daw po ng malaking pera pero may mga extra pa po silang pinapagawa. So excluding po yun, yung mga extrang ipinagawa.
At sabi niya nga po, titignan ng listahan at parang ang lalabas po dito, dahil nga po ang pera ay na kay Sir Tekram, ay dun po ibabawas, parang ganon. Dun po babawiin. At kung ano man yung total na naibigay din ng grupo nila, ay gagawan din daw po nila ng paraan para mabawi po yung naibigay at maibigay, parang ganon, para maibalik kay Dave yung supposed to being perang naibigay ng kanilang grupo. So pag-usapan natin, no, mga kalingap at kabagis, kung reasonable po ba yung sasabihing ang isang bigay na bagay ay pwede pa po bang bawiin, no? Mga kabagis natin, kung pwede pa po bang bawiin yung mga ganong klase ng nakapagbigay ka na, tapos sa bandang huli ay babawiin mo. So, syempre, magkaroon po tayo ng reference, no, mga kalingap at kabagis natin. So, bago po yung reference, pakinggan po muna natin, no, short clips lang po ito sa live ni Ma'am Daisy. Pasintabi na po, gagamit lang po ako ng iyong clips at para pinaka-reference po natin dito po sa usapin na ito, no. So, ito po yun. January 27, 2024, 64,200. At nitong huli, June 29, 2024, nakapagbigay po tayo ng 150,013 pesos. So, total po lahat, 724,286 plus 200 US dollar. So, yan lahat na naibigay natin kay Kuya Dave po. Maraming salamat po sa inyo. So, kung sino man po sa inyo gustong bawiin yung kanilang mga naipag pagkaloob, then PM nyo po ako para ako po ang titingin sa listahan and I will give you kung magkano po yung amount na naibigay nyo na po, excluding sa mga bagay-bagay na naipagkalob nyo po. Ayun lang po, yung kung ano yung nasa resibo po ninyo, may pina-follow up ko po yan para makita po natin magkano po talaga yung napunta lang kay Dave. Yun lang po ang bibilangin ko po. Thank you po kasi minsan nagpapabili pa kayo eh. Nagbigay kayo ng malaking halaga, nagpabili naman kayo ng gamit sa kanya. Siyempre, hindi na counted yon. Kung ano lang yung cash na natanggap ni Kuya Dave from that gross amount na naipagkalob po ninyo, yun pa yun, bibilangin po natin. So, yun po yun. Okay. So, yun, no. Base nga po dito sa sinabi ni Ma'am Lovely DC Channel, panawagan niya po sa mga sponsors na nakipag-coordinate at nagbigay ng kanilang sponsorship kay Dave sa kanilang grupo. Kung gusto na po nilang bawiin yung pera, ay makipag-coordinate nga daw po kay Ma'am Lovely DC Channel at titignan nga daw po sa listahan kung magkano po yung total amount at siguro i-coordinate din kila kay Tekram para maibalik yung pong pera, no? So, nasa discretion. Siguro pag sinabi ng sponsor na hindi na para kay Dave, itong perang ito, babawiin ko na lang at ibigay mo na lang sa mga beneficiaries mo, Tekram, or totally, babawiin ko na talaga yung pera, makipag-coordinate ka na lang sa akin. So, parang ganon. There is two option behind this panawagan ni Ma'am Lovely Daisy Channel, no? It's either ibigay sa programa ni Tekram na supposed to be para kay Dave or totally bawiin yung ibinigay na pera. So, ang tanong, pati yata po yung if I was not mistaken, pati po yung grupo nila Ma'am Lovely Daisy Channel ay gusto rin po yatang bawiin yung total ng naibigay na pera para supposed to be dapat para kay Dave, which is amounting to 724,000 plus pesos, no? Parang ganon. With accumulated span of 2022 to 2024, parang gustong bawiin lahat, no? Yung sa grupo lang po nila, at ang gusto po nga nilang mangyari ay
ibibigay kay Dave yung perang iyon. So, ganun po yung suportang ibinibigay nila kay Dave as of now, mga kalingap at kabagis. No? Excuse me po. So, ito na nga, no? Ang tanong, yung po bang perang ibinigay o yung perang ibinigay natin ay pwede pa po ba nating bawiin? No? Halimbawa, nagbigay tayo ng pera sa isang individual. Ito po ba ay pwede pang bawiin? Kumbaga parang all of a sudden, nagbago ang isip natin. Yung binigay kong pera sa'yo, babawiin ko na. Parang ganon. So dito po, meron po tayong reference regarding po sa mga bagay-bagay na yan. Ayan. Siyempre po, pumunta po tayo kung ano po yung nasusulat. So, base po sa ating pagkakaintindi, no? Kung ano po yung nakasulat sa batas. Kasi po, sa ating Civil Code of the Philippines, Article 725 to 746, ay meron pong nakasaad patungkol po sa definition ng regalo, donation, or yung nga pong pagbibigay. Kasi yung pagbibigay ng pera sa isang recipient is considered definition of gift or donation. No? Mga kabagis natin. So sabi po dito, under Philippine law, a gift is generally defined as a voluntary transfer of property or money from one person to another without expecting anything in return. So ibig sabihin, pag tayo po ay nagbigay ng anumang bagay, mapapera man yan, or property, sabi nga po dito, another without expecting anything in return. So wala po tayong dapat na asahan na babalik sa atin, no? Mga kabagis natin. The Civil Code of the Philippines governs donation and gifts primarily under Article 725 to 746. A gift or donation must meet a certain condition. So dito po sinasabi po na may mga kondisyones yung po yung pagbibigay ng regalo or ng pera sa isang individual. Unang-una po dyan yung tinatawag po nating voluntariness. Ibig sabihin, the transfer must be done freely and voluntarily without coercion or undue influence. So ibig sabihin, puso po nating ibinibigay yung pong perang yon, no? Gratuitous intent. There must be no consideration or compensation for the transfer. So ibig sabihin, walang itinitake na consideration or mga bagay-bagay in regards po or parang kasulatan in regards po dun sa pagbibigay ng regalo. And lastly, sabi nga po dito, acceptance. The recipient must accept the gift. So ibig sabihin, kung nagbigay po tayo, dapat tatanggapin nung pinagbigyan natin. No? At sabi nga po dito, to legally prove that the money received is a gift. Kasi, yan di ba? Yung mga sponsor nagbigay ng pera o para kay Dave to, para kay Kwanto, or so kung kanino man yan. Sabi po dito, to legally prove that the money received is a gift, you must comply with the formalities of a donation under Philippine law for donation of money. No? Nakalagay po dito, if the amount exceed 5,000 pesos, the donation must be made in writing and properly documented under Article 748 of the Civil Code. So, ibig sabihin, pag ang perang ibinigay ay nag-exceed or lumampas ng 5,000 piso, ay kailangan properly documented na po ito. At may, sabi nga po, ay may kasulatan. So, ang tanong po dito sa mga nagbigay kay Dave, ay meron po ba tayong mga underwriting or yung sinasabi po nilang kasulatan na ito pong perang ito ay ibinigay natin sa isang individual. 'Di ba? Kasi minsan kadalasan yan puro kanyan sa grupo magkakasama. Let's say for example, itong grupong ito, 10,000 para kay Dave. Ang tanong po dito,
meron po bang kwan? Meron po ba kayong kasulatan na magpapatunay na itong halagang ito ay, yun nga po, properly documented, ika nga. Ang sabi din po dito, the donor must clearly express their intention to make a gift. Let's say, nagbigay ka ng 5,000 pesos. Sabihin mo, ito para kay Dave, para sa kanyang pag-aaral. In writing, dapat ganon. Kasi nag-exceed ka na sa more than 5,000 pesos. At sabi pa dito, the recipient, ibig sabihin, must explicitly accept the gift in writing if the donation involves movable property exceeding to 5,000 peso threshold. So, ibig sabihin, yung pong tumanggap ay meron din pong writing, no? Na tinatanggap niya po yung regalong iyon na pera. So, ang tanong din po, no? Meron po bang kasulatan na nanggaling dun sa pinagbigyan na yun nga po, na tinanggap niya po? Kumbaga parang acceptance yung ganung halaga, no? Pero sabi nga po nila, mga kalingap at kabagis, all in all, pag ang perang ibinigay, di ba, ay sabi nga po nila, ay hindi na po pwedeng bawiin. Kasi bigay na po yun eh, no? At kung meron mang exemption regarding po dito sa rules na to, ay pag sinabi mong yung pera ay hiram or inutang, doon pwede mong bawiin yung pera. Pero dito nga po, ay parang lumalabas na ito po isang valid donation or regalo, ay hindi na po pwedeng bawiin yung pera. Yun po yung pagkakaintindi ko po dito po sa article na ito regarding po sa definition ng gift sa Civil Code Article 725 to 746. Siguro po, kung magkakaroon man ng exemption ito, ay discretion na po nung pinagbigyan ng pera. Which is, ang humahawak nga po ngayon ay yung si Sir Tekram. No? Mga kalingap at kabagis. No? So, ang tanong, itong matinding katanungan dito, mababawi pa ba ng mga sponsor yung binigay nilang pera dahil naging in good faith sila doon sa sabihin na nating pinagkatiwalaan nilang grupo? Sa tingin ko po, sabi nga po nila, meron din mong nasasabi na pwedeng bawiin yung pera, pero kailangan nagkuan kayo. Meron kayong hindi pinagkasunduan or let's say inaway kayo nung pinagbigyan mo, doon po siguro papasok na pwede pong bawiin. Pero as of now, kung ang sponsor ay hindi po in good faith doon po sa grupong pinagkatiwalaan po nilang magbibigay ng kanilang pera, pwede po. Pwede pong bawiin. Yun po yung pagkakaintindi ko po dito. No? Pero correct me if I'm wrong. Tao lang naman po tayo, no? Na iniintindi at binabasa dahil hindi naman po tayo professional or hindi naman po tayo abogado na sasabihin nating yun po yung tama at yun po yung pagkakaintindi natin dito po sa definition ng gift or yung valid donation sa Civil Code under Article 725 tsaka 746. So all in all, summarize natin, pag ikaw po ay nagbigay ng regalo, mapapera man yan or mapaproperty, unang-una po sa lahat, kailangan po may proper documentation in writings na kayo po ay nagbigay ng ganitong halaga, lalo na po pag nag-exceed ng mahigit 5,000 pesos, no? Mga kabagis natin. And at the same time, ganun din po yung pong nag-receive or yung recipient ng pera. Kailangan may in writings din po sila na ina-accept nila yung ganung halaga or yung ganung donation na ibinigay ng sponsor.
So ang tanong na lamang po dito, meron po bang mga ganitong kasulatan na nangyari sa mga sponsor? Which is sa tingin ko po, no, based sa akin lang po, opinion ko lang po, ay parang wala pong nangyaring ganon. Ngayon, mababawi pa ba? Kung hindi po nagkaroon ng in good terms yung nagbigay at doon sa pinagkatiwalaan na magbibigay, ay sa tingin ko po, pwedeng bawiin. Kung sa paniniwala ng nagbigay ng pera na na-violate yung kanilang trust in regards po sa pagbibigay ng pera, ay pwede po sigurong bawiin. But still, by the end of the day, mga kalingap at kabagis, no? Discretion pa rin, no? Discretion pa rin po nung nagbigay or yung discretion pa rin po ng Tekram family kung yung pong ibinigay na pera ay ibabalik pa doon sa nag-donate, ika nga. Kasi it is considered as donation na po, no? 'Di ba? At kahit pagbalik-balik ta rin natin, morality speak, ika nga, no? Pag ikaw po ay nagbigay, bigay na po 'yun. At napakapangit naman po kung babawiin pa natin. So, yun lang po, no, ang aking opinion dito, mga kalingap at kabagis, regarding po dito sa usapin na ito. At kayo naman po, ano naman po ang inyong masasabi, mga kalingap at kabagis? Pag-usapan po natin at ilagay nyo po sa ating comment section. So, yun, muli, maraming salamat. Hanggang dito na lamang po, Jubilito TV Official. Yan. As I always say, peace, God first. God bless po. Bye!